Ay guys, pag-usapan lang natin ito. Meron pong pasabog dito, yung dati pong member ng KOJC. At itong member po na ito ay matatawag po natin na credible po siya. Kasi lahat po ng mga sinabi niya ay nagkatotoo. Naalala niyo mga kaibigan, no? Sinabi niya noon tungkol doon sa napamalimos sila, di ba? Inuutusan sila na mamalimos at meron silang mga tinatawag na kota. At yun nga, napatunayan natin na totoo yung sinabi niya kasi may mga nag-testify sa Senate. Diba? Mga nagreklamo kay Kibuloy. Ano pa? Naalala niyo rin yung ni-read yung Kingdom of Jesus Christ ng NBI. O diba, nagsalita din siya noon. Diba? At ang sinabi niya na ito daw ay bogus. Kasi sinabi niya na yung NBI director ay kasama sa payroll ni Kibuloy. So, tama yung sinabi niya. Kasi diba mga kaibigan, ano yung sinabi ng NBI? Hindi naman daw nila nakita si Kibuloy. Tapos nalaman natin na pagpasok ng NBI, kunwari nag-read, tapos ganun ka welcome. Welcome na welcome sila doon sa mga miyembro. Unlike kapag yung PNP ang nagre-raid talaga namang grabe yung resistant. So nakita natin mga kaibigan na tama yung mga sinasabi nitong whistleblower na to. So hindi lang natin masasabi na ay kaya siya nagsasalita ng ganyan kasi galit siya. Kundi talagang totoo yung kanya mga sinasabi. Dahil wala pa naman siyang sinabi na hindi totoo eh. Kumbaga, napatunayan natin na lahat ng mga sinabi niya ay totoo. Unlike po dito kina Pati Binag, dito kina Maharlo Caloca, na kina Morales, na lahat na po ng kanilang mga sinabi ay napag-alaman natin na walang katotohanan. Samantalang ito pong whistleblower na to na dating member ng KOJC, lahat po ng sinabi niya ay nagkatotoo. So mga kaibigan, panoorin po natin. Iniaalok pa sa iba yung mga victims? Yung ano lang po, hindi naman lahat, no. Actually, itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no. Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At Ganon? sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Can Yes, you, Jerry, meron po, meron. Nagulat ako doon Ako din. Medyo... Medyo kan yun. Panood yun na guys. So, nakakalungkot isipin na ang dating Pangulo ng Pilipinas ay ganito. Ba talaga po? So kung titignan natin mga kaibigan, talagang ano ito? May sakit na talaga sa utak. So, maalala ko yung sinasabi ko noon mga kaibigan na parang brain damage na. May sakit na talaga sa utak dahil sa kakapenta-fentanyl. Mga guys, sa totoo lang ako bilang isang ordinaryong mamamayan, kapag kasi mga kaibigan, ang isang tao ay addicted sa isang substance, hindi malayo magagawa niya yun, lalong-lalo na 30K, AJK. Kung nagawa man niyang gumanon ng tao, how much more? Eto, kilala naman siya, mga kaibigan, na may pagka. Diba? Ang nahalik ng mga babae sa labi pa. On cam, nakikita ng buong mundo. Hindi lang isang babae, napakaraming mga babae hinahalikan. Meron din siyang video doon sa yung kumakain siya, birthday niya yata yun, na umurong yung babae kasi inattempt niya hawakan yung flower at umurong yung babae. Guys, hindi lang yan. Yung mga sinasabi mo ni na Barsaga,
na naghahatid sila ng babae sa Malacanang. 120 per ulo ang babae. At alam naman din natin na very open at very vocal siya na pinapakita niya na dalawa yung kanyang asawa at pinagmamalaki pa niya. Di ba? At marami siyang mga statements tungkol, mga kaibigan, sa sinasabi niyang joke. Pero, guys, joke yun, pero malaman. Yung kanyang mga rape joke, yung Australiana na missionary na ginanong sa Davao. Pero bago ginanong, pinilahan. So, anong sabi niya? Nakita daw niya ang ganda, kaya lang sayang. Sana daw yung mayor muna ang nauna. Ano pa? Yung mga sinasabi niya sa mga kasundaluhan, sa mga polis, na ano kayo ng babae. Kayo ng babae. Sagot ko kayo. 2, 3, 4. Sagot ko kayo. Meron siyang ganong statement, guys. At hindi lang yun, marami pa. Kaya kung titignan natin, hindi malayong ginawa nga niya talaga ito. Diba? Kasi nakuha ng mga ganun eh. At saka ano siya eh. Addicted siya sa fentanyl at nag-Mary Jane. So hindi malayo na magagawa niya ito. Eh yung Diyos nga, minura niya. Yung Papa, minura niya. Diba? So, makikita natin mga kaibigan na dapat ito imbestigahan at dapat ito mga kaibigan, mga kabataan na sinasabi na naging biktima mga kaibigan ay talagang mailabas, ma-rescue from KOJC. At dapat mga kabataan ito ay talagang tanungin at talagang sila na mismo ang maging whistleblower. Guys, sa pagkakaalam ko, walang bail ito, di ba? Dapat talaga itong masawata na mga kaibigan kasi kapag patuloy pa rin ito, mga guys, maraming mga kabataang babae ang talagang kawawa. Kawawa talaga. Grabe talaga yung deception. Kita niyo yung isang kabataan na bata pa pala yun, nung magandang babae na nasa pastoral. Bata pa siya ay yung inalagaan siya ni Kibuloy. At habang siya ay lumalaki, 12 years old, ando na yung kanilang relasyon. Hanggang sa itong batang babae na to, nagdalaga, at mga kaibigan, parang ibinigay na niya yung buong buhay niya, kaisipan, kaluluwa, spiritu, katawan, lahat-lahat kay Kibuloy. Ganun siya na-deceive ni Kibuloy. So mga kaibigan, nakakaawa itong mga kabataan na to na nandyan sila instead na magkaroon sila ng magandang buhay, pero eto, naabuso sila sexually. At ang nakakalungkot isipin, meron tayong dating Pangulo ng Pilipinas na ganito, na di umano ay isa sa nang-abuso ng mga kababaihan, ng mga kabataang babae sa loob ng kingdom. So, dapat itong imbestigahan mga kaibigan. No? Nakakaawa.